Inisyuhan ng cease and desist order ng isang ahensya ng DNR ang nag-ooperate sa gabuhong bahagi ng landfill sa Rizal matapos itong makitaan ng mga paglabag. Posible ring maisara ang buong tambakan pero saan na magtatapon ng basura ang Metro Manila at ilang probinsya? Nakatutok si Maki Pulido. Kawawa mga tao. Dahil nakitaan ng DENR Environmental Management Bureau ng mga paglabag sa kanilang Environmental Compliance Certificate, ang International Solid Waste Integrated Management Specialist Inc. o ISWIMS, inisyuhan ng Cease and Desist Order o CDO ang bahagi ng landfill na ino-operate nito kung saan gumuho ang basura na ikinamatay ng isang mangangalahig. Kasunod nito ay iaakyat ang kaso sa Pollution Adjudication Board ng DENR na nagpapanagot sa mga lumalabag sa environmental law. Maliban daw kasi sa mabigat ang paglabag, na-issuehan na noong 2023 ng CDO ang ISWIMS kaya't hindi na lamang pagtatama sa operasyon ang kasunod na hakbang. Bigyan ng opportunity na pagpapaliwanagan yung proponent based dun sa observation. Pero dito sa nakita ng mga violation, talagang it would graduate talaga dun sa case nila sa Pollution Adjudication Board. Sabi ni Tamorio, isang posibleng parusang kinakaharap ng ISWIMS ay pagsara sa buong landfill imbes na bahagi lang na may pagguho. Nahul. Kasi nga, kung may nangyari na ganito in the past, and then ito na naman, and then titignan na natin yung buong facility. Pero kung maisara, saan na lang itatapon ang 3,500 tonelada ng basura na itinatapon sa landfill kada araw? Katumbas pa naman yan ng higit sa isang Olympic-sized swimming pool at nanggagaling sa 11 syudad sa Metro Manila at ilang bayan ng Cavite, Bulacan at Rizal. Wala pang pahayag ang MMDA kaugnay sa magiging alternatibong tapunan ng basura sakaling tuluyang maipasara ang landfill. Sa investigasyon ng DENR-EMB Calabarzon, lumabas na higit sa sukat at dami ng basura ang itinambak sa isang bahagi ng landfill kaya ito gumuho. Dagdag nito, hindi rin na isasaayos ang slope ng basura. Hindi natakpan ng maayos ang ilalim at taas ng nakatambak na basura kaya tumatagas din ang katas nito. Kulang nga rin daw ang stockpile ng lupa na ipapatong dapat sa itinambak na basura at wala ring accredited pollution control officer. Ito yung nag-ensure yung compliance dun sa mga condition ng ACC. Kung walang accredited PCO, paano natin na-ensure? Sa ngayon ay self-monitoring o nagre-report lamang ang ISWIM sa kanilang pagsunod sa ECC. Pero pinag-aaralan ng DENR ang pagbuo ng monitoring team na bubuuin kasamang LGU at ilang stakeholder. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang ISWIMS kaugnay sa mga pahayag ng DENR-EMB. Tuloy naman ang paghahanap sa dalawang nawawala pa sa pagguho. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.